Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago natin ito simulan, please ako po yung makikiusap at maglalambing muna sa inyo na i-like nyo yung ating video para po tumaas ang views natin at makaabot sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyang update po natin, ay patuloy pa rin nating minomonitor yung bagyo ho na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may international name na bagyo o Typhoon Halong at meron pong lokasyon na 2,005 kilometers east of extreme northern Luzon at may lakas ng hangin ho na 120 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at may bugso naman na umaabot po sa 150 kilometers per hour. Pagkilos po pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayon po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay na rin po sa pagkatala ng pag-asa. So forecast weather conditions po natin sa area ho ng Quezon at Aurora, ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Lalo na ho yan sa may bandang hapon at sa gabi. Pero sa umaga naman, magiging okay naman at maganda ang ating panahon. Dahil naman yan, sa tinatawag ho natin na northeasterly wind flow. Ang ibig sabihin nito, yung malamig na hangin na nanggagaling sa may hilaga o yung mahinang hanging amihan. Mahina pa lang yan. So panimula pa lamang po yan. So possible impact pa rin ng northeasterly wind flow ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. At kapag po yan ay nagkaroon ng moderate at heavy rains anuman pong oras. Samantalang sa area naman po ng Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Palawan, ito naman po ay apektado po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At ang mga lugar po na yan ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Pero ulitin ko, sa umaga, sa tanghali, magiging okay naman at maaliwalas ang panahon. Pero may tsansa pa rin ng mga pagulan lalo na bandang hapon at sa gabi. Ang ITCZ, ito po yung salubangan ng hangin sa northern at southern hemisphere. So yung impact na yan mga kaibigan ay nabubuo bilang isang mga cloud maulap na kalangitan o yung pag-uulan. Yan po ang naging pinaka-cause po niyan. So sa area ho ng Visayas, ilang bahagi ng Visayas kasama ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy din na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin po sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Possible impact pa rin po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ito naman po sa area ho ng Cagayan Valley, sa may Ilocos Norte, sa may Apayao, patuloy din ang maulap na kalangitan dyan na merong isolated rain showers and thunderstorms pa rin po dahil po sa mahinang amihan or northeasterly wind flow. So yung mga lugar po na aking binanggit, possible pa rin ang mga pagbabaha, hindi po may iwasan yan. At landslide sa mga landslide prone area. So dito naman tayo sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, patuloy din ang maulap at cloudy skies, maulap na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorms, lalo na ho sa may bandang hapon at sa paggabi dahil sa mga localized thunderstorms. So mag-ingat po tayo sa mga banta ng mga biglaang pag-ulan. Minsan ho kasi kapag nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, nakala natin bagyo na. Yung bagyo na nasa labas ng PAR, pa-recurve siya at papunta sa bansang Japan. Hindi po ito papasok ng tatama sa ating Philippine landmass. Kung pumasok man siya sa ating Philippine Area of Responsibility dahil po sa hangin o sa high pressure pababa, ay hindi po ito tatama sa kalupaan natin. Kung pumasok man ito ng PAR sa mga susunod na mga araw o mga oras, lalabas din ho ito. At wala po itong direktang epekto sa anumang pong bahagi ng ating bansa. Tulad na ang sinabi, may panibagong kumpol ng kaulapan o cloud cluster tayo na minomonitor sa may silangan po ng ating bansa. Pero sa ngayon, ito'y walang direktang epekto. Kung sakali man ito'y maging isang ganap na low pressure area, titignan at imomonitor natin kung magiging panibagong bagyo nga ba sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang pagsisimula din po ng amihan season
or yung tinatawag natin na north-east monsoon ay mangyayari bago po mag-November. So yung tsansa niyan, malamig na hangin, tuyot at malamig na hangin yan, at malimit lang yung bagyo na papasok kapag meron tayong tinatawag na weather condition na north-east monsoon. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil kahit ang amihan season, may bagyo pa rin tayong nararanasan dyan. So sa ngayon, kaibigan ko, ngayon muna yung pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na i-like at pakishare ho ng update natin sa iba nating mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.